Humimpil ang sasakyan sa labas ng apartment. Nakangiting nagpaalam si Zan sa dalawa. Nagpasalamat naman ang mga ito sa kanya. Nagmamadaling nagtungo na siya sa kanyang silid. Excited na si Zan na ikwento kay Philip ang mga nangyari. Ngunit ang pagkasabik niya ay napalitan ng kahungkagan nung wala nga si Philip na sumalubong sa kanya sa pinto. Wala sa sariling tiningnan ni Zan ang kanyang relo. 2.5 oras. Nagdaramdam ang kalooban niya. Ni hindi tumawag si Philip sa kanya para sabihing umalis na ito. Inilabas ni Zan ang cellphone. Siya na ang tatawag kay Philip. Pinindot niya ang numero ng telepono nito. Hindi sinasagot ni Philip ang tawag. Ginawa niya yon ng paulit-ulit pero wala pa rin sumasagot sa kanya. Ano bang aasahan mo? Hihintayin ka niya ng ganoon katagal? Pilit niyang itinaboy ang tanong na umuukil-kil sa kanyang isip. Nakangiti nagpaalam si Zan kay Devin pagbaba niya ng sasakyan nito. Inanyayahan siya nito at ni Winry na mamasyal sa mall. Pagkatapos ng trabaho niya ay nakipagkita siya sa dalawa. Makakatulong iyon sa kanya para makapaglibang kahit paano. Masaya si Zan para sa mga ito. Naghahanda na rin ng dalawa para sa kasal. Samantalang siya ay muling nilukob ng lungkot. 2 araw nang hindi nagparamdam si Philip. Ni isang tawag o text ay walang natanggap si Zan mula rito. Tinatawagan niya ang binata pero hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Mula na makausap ni Zan si Devin ay hindi na nagpakita si Philip sa kanya. Hindi rin niya makita si Philip sa TMA. Hindi alam ni Zan kung bakit bigla na lang naging ganun ang relasyon nila. Miss na niya si Philip. Nahihiya naman siyang magtanong sa mga kaibigan nito. Akala ni Zan ay magiging masaya na uli siya pero hayun siya at nalilito sa mga kilos ni Philip. Lahat ng pagdaramdam ni Zan ay parang bulang naglaho ng mamataan niya si Philip na nakatayo sa labas ng apartment. Katabi ang motorsiklo nito. Seryosong nakatingin sa kanya ang binata at sa papalayong sasakyan ni Devin. Mabilis siyang lumapit dito. Philip! Nakangiting sabi niya. Hindi na siya makapaghintay na ikwento dito ang lahat. Kumusta ka na, Crisandra? Napawi ang kanyang ngiti nang sumulubong sa kanya ang malamig na tinig nito. Lumunok si Zan para alisin ang tension. Philip, please. I know something is wrong. Sabihin mo naman sa akin para hindi ako nahihirapan ng ganito. Tinitigan siya ni Philip. Walang emosyon ng mga mata. Do you really want to know? Nararamdaman ni Zan ang paghihirap sa tinig nito. Marahas na hinagod ang kamay ni Philip sa buhok nito. Marahang tamuo si Zan. I can see how happy you look habang nakakatingin sa lalaking yun. Nagkabalikan na ba kayo ng ugok mong ex? Mahinang sabi nito at mariin. Natigilan si Zan na galit sa tinig nito. Philip, nagkakamali ka. Paano mo nasasabi sa akin ang mga yan? Tumawa ng pagak si Philip. Because of this. Marahas na tinuro nito ang tapat ng dibdib. She could see the pain in his eyes. These insecurities are killing me. You don't have any idea how much it hurts. Humakbang si Zan para lapitan si Philip. Ngunit napahinto siya sa mga emosyong nababasa sa mga mata ng binata. Philip, hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa'yo. Umalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin ng isang araw. Tinatawagan din kita pero di mo sinasagot mga tawag ko. Hindi na naitago ni Zan ang pagtatampo sa tinig. Gusto niyang malaman kung bakit gano'n ang mga kinikilos nito. Limingon si Philip sa kanya. Malamig ang tingin na binigay nito sa kanya. Bakit ko pa gagawin yan kung alam kong wala ka ng pakialam sa akin? Umiling si Zan. Hindi totoo yan. Really? Sarcastic kong tanong ni Philip. Ayoko na kasing istorbohin ka pa. Mukhang may pinagkakaabalan ka ng mas importanteng bagay. Kumunuot ang noon niya. Ano bang pinagsasabi mo? Naguguluhan ako sa'yo. Ano bang pinaka-enjoy ng tarantadong yun at bumigay ka na agad sa isang salita lang niya? Ha, Crisandra? Magkakanak na yung tao at ganoon lang ang bigla-bigla mo na lang siyang tatanggapin uli. Hindi na napigil ni Zan ang sariling sampalin si Philip. Tumago sa kanyang puso ang mga salitang binitawan nito. He called her Crisandra repeatedly which meant she was no longer special to him. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan, Philip. Mariing wika niya. Nagagalit at nasasaktan siya sa pangako ni Philip sa kanya na wala namang basihan. Ni hindi man lang ito humingi ng anumang paliwanag sa kanya at pinagdudahan agad siya. Wala karating karapatang husgahan ang pagkatao ko at kung totoo man ang mga binibintak mo, sino ka ba para pa ka naman o kung may relasyon pa rin kami ni Devin o wala? Di ba't ikaw ang nagsabing magkaibigan lang tayo? Mababakas ang pagkagulat sa mukha ni Philip sa mga sinabi ni Zan. Nang mula ang pisngi nito, nagtagis sa mga bagang ni Philip at kumuyo ng mga kamay.
Tama ka, kaibigan lang kita. Kailangan mo ba binigyan ng karapatan ng isang tulad ko na pumasok sa buhay mo, Crisandra? Kailan mo bang pagtatanto na nandito lang ako para sa'yo? Nahuli niya ang sakit na dumaan sa mga mata nito. Ang lalaking yun, niloko ka niya, sinaktan ka niya, puno ng hinanakit ang mga tinig ni Philip. Tapos makikita ko lang na magkasama uli kayo. Bakit napakadali sa'yong tanggapin uli siya? Hindi ko gagawin na makipagbalikan kay Devin. Hindi mo ba naiintindihan ang bagay na yun? You're definitely wrong, Philip. Alin ang mali? Napaigtad si Zan sa lakas ng tinig nito. Nahihilamos ito ang isang kamay sa mukha. Naramdaman niya ang pinipigil nitong galit sa tinig. Sapat na sa akin ang nakita ng mga mata ko, Crisandra. Nakahanda na akong sabihin sa iyo ang nararamdaman ko nung niyaya mo ako sa loob ng bahay mo. But I was taken aback when that bastard appeared. Naghintay ako, Crisandra. Hinintay kong dumating ka. Pero para akong tanga naghintay sa wala. Pagkatapos makikita kita kung kasama ang lalaking yun. Naghiigtingan ng mga ugat si Philip sa leg habang sinasabi yun. Hindi ako tanga, Crisandra, para hindi maintindihan na mahal mo pa rin ang lalaking yun hanggang ngayon. Napaigtad si Zan ang hawakan ni Philip ang braso niya. Nakikita niya ang galit at sakit sa mga mata nito. Pero paano ako? Puno ng hininakit ang tinig nito. Bali, wala lamang ba sa'yo lahat ng pinakita at pinramdam ko sa'yo? When will you learn to wake up and realize I'm just here? Manhid ka, Crisandra. Dahil hindi mo kailan maiintindihan nararamdaman ko. Do you know how I feel inside right now? It hurts like hell, Crisandra. Tumislap ang mga tani Philip ng isang buti ng luha na kumawala sa mata nito na agad din itong pinahid. Gustong yakapin ni Zan si Philip at sabihin ding nagkakamali ito pero nabubulag ang binata sa tindi ng galit, sakit at pagsiselos na darama. Umangat ang kamay ni Zan para paganin ang loob ni Philip pero tinabig lamang ito ang kanyang kamay. Stop looking at me. Ayokong makita ang awa sa mga mata mo. Tinignan ni Zan si Philip ng buong suyo, pero blanko pa rin ang mga mata nito. Hindi ako nahawa sa iyo, Philip. Hindi ko na kaya. Nakita niya ang paghihirap sa loob ni Philip. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko para sa iyo. Parang sasabog na sa dibdib ko. Sobrang sakit. Mahal na mahal kita, Crisandra. I already love you from the first time we bumped into each other. Magmula nun wala akong ibang nais kundi makasama ka. Makipagkaibigan ako sa'yo dahil yun ang tanging alam kong paraan para mapalapit sa'yo. Ginawa ko ang lahat para maging masaya ka. Gusto kong kalimutan mo mga lahat ng sakit sa galit sa puso mo. Philip. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi sa mga sinasabi nito. The way he said he loved her, he made her heart beat so fast. Hindi siya makapaniwala sa narinig na niya mula rito. Ang mga salitang matagal na niyang hinihintay sa kanyang puso. Hindi mo ba nararamdaman sa mga halik at yakap nung minahal kita? Umasa ako na may katugon ng pagmamahal ko sa iyo pero nagkamali ako. Walang kasing sakit na makitang ang mahal mo ay kasama ang lalaking mahal niya. Na alam mong hindi niya magagawang suklay ng pagmamahal mo inaalay para sa kanya kailanman. Nasasaktan siya sa nakikitang sakit sa mga mata nito. Alam ni Zan ang pakiramdam ni Philip dahil nararamdaman din niya yun noon. Kung maaari lang niya yakapin ang binata para pawiin ang sakit na nararamdaman niya ay mahal na mahal din niya si Philip. Nakakasawa pala maghintay sa taong hindi ka kayang mahalin gaya ng pagmamahal mo para sa kanya. Tila sumusukong pahayag nito. Naalarma si San, hinawakan niya ang kamay nito. Hindi na napigilan ang mapaluha. I'm sorry if I hurt you when I went out with Devin but I don't need your apology, Crisandra. Malamig na putol nito sa tangkang pagpapaliwanag niya. Parang binuhusan si San ng malamig na tubig na alisin ni Philip ang kanyang kamay sa braso nito. Sandali lang, Philip. May kailangan akong sabihin sa'yo. Huwag ka na mag-alala, Crisandra. Mula ngayon, hindi na kataguguluhin pa kahit kailan. Pinunasan ni Zan ang mga luha sa kanyang pisngi. Why are you like that? You don't really trust me, do you? Nangihinang tanong niya. Kung ang pagtitiwala ay nangangahulog ang pag-abigo, ayoko na magtiwala pa kahit kailan. Apait na saad nito bago niya tuluyang narinig ang malakas na pagharurot ng motorsiklo ni Philip. Naiwan ni Zan sa hilam ng luha ang mga mata. Naunawaan niyang wala sa tamang kondisyon si Philip na makinig sa anumang paliwanag niya, ngunit nahihirapan siyang tanggapin na ayaw siya nitong pagtiwalaan. Bakit kailangan niyang muling maramdaman ang sakit na yon? Ang pagkakaiba nga lang, walang kapantay-intindi ng sakit na naranasan niya ng mga sandaling yon. He loved her but he was so tired of waiting for her. I'm too tired to take the time to listen to his explanation. Mapait na wika niya sa sarili. I love you too. Yun ang naman ang gusto kong sabihin, Philip. Bulong niya sa hangin. She felt so much love that it cut her heart into pieces. Love was more painful the second time around. Ngunit mas nasasaktan siya sa alamang mahal nila ang isa't isa, pero walang tiwala sa kanya si Philip.